Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin, di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kaniyang mga turo. Akong Panginoon, tumatawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong linggo ay kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoong Hesus na ginawa ni Juan Bautista. Bininyagan si Hesus doong may mga 3 taong gulang na siya. Siya ay bininyagan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan. Ang ibig sabihin ng pagbabautismo ay ang pagbubuhos ng tubig, paliligo, paglilinis. Ito'y tanda ng paglilinis. Ang mga makasalanan na nakikinig kay Juan Bautista ay nagsisisi at lumulusong sila sa Ilog Jordan at nagpapabautismo sa kanya. Yan ay tanda ng paglilinis sa kanilang kasalanan. Si Jesus ay nagpabinyag din. Wala naman siyang kasalanan na dapat linisin, pero nakiisa siya sa ating kalagayan ng mga taong makasalanan. Ito'y bahagi na rin ng kanyang pakikiisa sa atin. May isa pang kahulugan ng pagbibinyag kay Jesus. Ito ay simula ng kanyang pagmimisyon na ipinahayag ang paghahari ng Diyos. Pagkatapos na siya ay mabinyagan, iniwan na niya ang kanyang private life sa Nazareth. Nagpahayag na siya ng pagdating na paghahari ng Diyos. Nagpagaling sa mga may sakit. Nagpalayas ng mga demonyo. Sumama na ang ilang mga tao na ibig maging alagad niya. Yan po ang halaga ng pagbibinyag kay Jesus, ang simula ng kanyang pagmimisyon. Ang ating pagbasa ay galing sa 2 bahagi ng aklat ni Propeta Isaias. Ito'y pahayag ng isang propeta na sumusunod sa yapak ni Propeta Isaias. Hindi natin alam ang kanyang pangalan at tinatawag natin siyang pangalawang Isaias, second Isaiah. Siya ay nagpahayag ng mga 200 taon pagkatapos ni Propeta Isaias. Noong panahon niya, ang mga Israelita ay napatapo na sa Babylonia. Nasira na ang lungsod ng Jerusalem at ang templo ng Diyos sa loob ng lungsod.
Sa kalagayang ito, nagbibigay ng pag-asa ang pangalawang Isaías sa mga tao na nawawala na ng pag-asa. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, aliwin mo ang aking bayan. Ibalita sa kanila na hinango na sila sa kanilang pagkaalipin. Nabayaran na ang kanilang pagkakasala na dala ng pagkatapon sa kanila. Pagkatapon sa iba't ibang bansa, makababalik na uli sila sa kanilang bayan. Darating ang Diyos upang iligtas sila. Kaya ihanda na ang danaanan ng Diyos na darating. Kaya patagin na ang kanyang daan. Ang pahayag ng pagdating ng Panginoon ay pahayag ng pagdating ni Jesus sa kanyang bayan. Dumating na ang pagliligtas sa mga Israelita. Dumating nga si Jesus at nagsimula siya sa mga gawain niyang pagliligtas. Kaya tanggapin natin siya. Buksan natin ang ating loob sa Kanya. Nagsimula ka na, Panginoong Jesus, sa iyong misyon noong bininyagan ka ni Juan Bautista. Kami rin ay nabinyagan na. Kami nakikiisa sa iyong misyon. Tulungan mo kami na makita na ang pagmimisyon ay bahagi ng aming binyag. Maging tapat nawa kami sa pagpapalawak ng iyong paghahari sa mundo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.